Ano ang naging paraan nila ngayon na para bagang PDAF? Ito na yon, yung sinasabi na allotment o yung pong pagiging proponent nila sa mga proyekto. Ito rin yung nangyari ngayon. Na magmula doon sa PDAF, naging malikhain na po ang ilang mambabatas at ito na yung pamamaraan, yung insertion at yung pong yung proponent strategy. Malikhain, pero malikhain sa pagnanakaw. Masakit magpakinggan. Kung yung creativity nila, ginamit nila sa magandang paraan sana. Oo. Baka wala nang baha ngayon dito sa Pilipinas. Sa iba... Ang lahat ng ito'y hahantong sa Sandigan Bayan and eventually Supreme Court. Huwag natin kalimutan yun kasi baka sabihin ng iba, ngayon, ngingisi-ngisi lang itong nasa Sandigan Bayan. Hindi ba? Naghihintay lang sila. Sa amin, tinahantong yan. At kapag humupa kayo, dahil taon ang bibilangin dito, mawalan kayo ng interest, isa-isa pong malalagas ang kasong ito. Mawalang galang lang po sa ating mga maestrado. Hindi na ba nangyari sa ilang kaso dito sa PDAF scam na ito? Kung saan din po, diyan ang starring ay si Napoles et al. I invoke my right against self-incrimination. Ayan, yan po ang ating lagi napapakinggan ngayon ng mga pangangatwiran. Ngayon, eto ang siste. So, nung pong natuwa ang lahat, nagkaroon ng mga kaso. Bagamat ang iba po ay unti-unting nalagas at unti-unti din po na-acquit ang mga sangkot dito. So, nakaligtaan natin na minsan nagkaroon ng PDAF scam. Nagkaroon po ng itong mga mambabatas became so ingenious at wise na nagkaroon ngayon ng panibagong pamamaraan. So nawala nga yung pork barrel na dati po ay sa tamang pakakaalala natin 70 million sa bawat congressman o distrito and 200 million sa bawat senador. So nawala yung ano ang naging paraan nila ngayon na para bagang PDAF. Ito na yon, yung sinasabi na allotment o yung pong pagiging proponent nila sa mga proyekto. Ito rin yung nangyari ngayon. So wala nga silang PDAF pero nagkaroon sila ng insertions. Yung iba po kasi hindi pa lang ho insertion sa pagbubuo pa lang ng budget. Di ba nga sa kwento po na yung pong USEC yung naglalako na, maglagay ka na ngayon dito para sa NEP pa lang kasama na yung project mo. So dahil po mga kapatid, ito po ay bigla-biglaan lamang at wala talaga sa plano ng DPWH, nagkaroon sila ng kanya-kanyang insertion, ang iba po by the billions, by the hundreds of millions, kaya napansin po ninyo, may alokasyon sa isang distrito na ganito kalaki, tapos yung proyekto, kasi nga wala sa plano, pare-pareho yung halaga. Diba? Distinct, sabi nga ng Senator Lacson, pare-pareho na siya. So nangangahulugan, ito na yung bagong pork barrel. So ibig sabihin ngayon, buo po yung alokasyon, pagkatapos china-chop-chop nila, pare-pareho yung halaga na walang program of work, wala pong study, etc. etc. Basta implement. Ito na po yung tinasaglakan natin. Dito tayo napunta. Magmula doon sa PDAF, naging malikhain na po ang ilang mambabatas at ito na yung pamamaraan, yung insertion at yung pong yung proponent strategy. Malikhain, pero malikhain sa pagnanakaw. Masakit mang pakinggan. Kung yung creativity nila, ginamit nila sa magandang paraan sana. Oo. Baka wala nang baha ngayon dito sa Pilipinas. Sa iba ginamit wala namang Richard Mills si Congresswoman. Ha? Pag ganon. Hindi naman nila masuot ngayon. Ganon? Lahat sila ngayon kita mo, naka-Apple Watch. Baka sinasabi nila, ngayon lang yan. Oo, nakita mo yung taga... Pero mas marami sa kanila ngayon. Sige, sandali muna. Abangan sa amin pong pagbabalik. Senador Pamphilo Ping Lacson po ang Kongreso, particularly po ang lower house, kung gusto hong magbangon puri nga kung ano mga dapat gagawin nito pong si Speaker Bogie D. Yung pong pagpapatawag kay Saldico pauwi at pagkansila ng kanyang medical leave, yung kanyang absence. Opo, yan po ay pahayag pa lamang ng speaker. Pero hintayin natin yung actual na konkretong aksyon. Paano mo mauobliga na umuwi yan dito kung ayaw niyang umuwi? Paano sabihin niya, tanggalin niyo na lang ako sa pagiging congressman kung yan ang inyong penalty sa akin. Pero paano siya mauobligang umuwi? Well, isa sa kaparaanan dyan, mapunta na ako kay Saldico, isa sa kaparaanan dyan ay yung ginawa kay Garma. Remember, itong si Ruina Garma,
naobligang umuwi. Bakit? Kinansila ng State Department yung kanya US visa. O kaya ikaw, gumawa ng kaparaan na para kansilahin ang kanyang passport. Para maobliga na umuwi dito. Di ho ba? Kung gugustuhin talaga nila, hindi lang po yung papel na nagsasabi, umuwi ka na dito. Di po ba? Isa lamang yan kasi nga gusto natin, ang dami natin gusto pag-usapan dito. But basically po, ang isa sa mga nakakalimutan natin sa mga protestang ito ngayon, mawalang galang lang, ay yung paggising, pagbulabog sa hudikatura. Kasi ngayon, abalang-abala tayo. Diba? Dito po sa mga pagpapanagot sa kanila. Pero, sino ba ang sisintensya sa kanila? Huwag natin kalimutan. Ombudsman at Sandigan Bayan. Maganda itong column ngayon ni Ma'am Ana Marie Pamintuan sa Philippine Star. No? Kung saan po kanyang muli ipinaalala sa atin na minsan pa sa buhay natin mga Pilipino, tayo po ay sukdulan din ang galit nung magkaroon po tayo ng fertilizer fund scam. Remember, Joke Bulante, nabanggit niya rito. Ito pong si former DA Chief, Luis Lorenzo. Opo, sangkot din dito si Janet Lim Napoles sa fertilizer fund scam. Ang tindi ho dito. Actually, ito po, 700 million na pinag-uusapan dito. At muli mga kapatid, kinalaunan, dati po talagang sa pananaw ng taong bayan, sa panonood natin po sa Senate hearing, guilty itong taong ito eh. Pero hindi. Pinawalang sala sila ng Sandigan Bayan, mga kapatid. Yes. Cleared sila eventually. Pati itong si Luis Lorenzo. And pati nga po, ito pong ilang pang mga opisyales ng Department of Agriculture. Pati nga po itong si dating DA Secretary rin, Arthur Yap, na-clear ng Supreme Court naman. Ito pong mga kaso nitong sila Bulante et al. At kanyang 7 co-dependents, alam niyo ho ang naging decision dito? Inordinate delay. Kaya napawalang sala. And if babalikan natin ang ilang pong mga kaso pa, pati ho yung NBNCTE involving allegedly Ben Abalos ng COMELEC. Ang nakulong lang dito si Jun Losada eh. Whistleblower Sandigan Bayan din po mga kapatid ang nag-convict sa kanya rito sa kasong isinampa noong mga panahon ng Arroyo administration nung siya ay hindi nakareglo. Pero mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, eventually po, ang lahat ng ito'y hahantong sa Sandigan Bayan and eventually Supreme Court. Huwag natin kalimutan yun kasi baka sabihin ng iba, ngayon, hindi sila itong nasa Sandigan Bayan. Hindi ba? Naghihintay lang sila. Sa amin, tinahantong yan. At kapag humupa kayo, dahil taon ang bibilangin dito, mawalan kayo ng interest, isa-isa pong malalagas ang kasong ito. Mawalang galang lang po sa ating mga maestrado, hindi po naman lahat. Pero dito po, dapat kasama sa pagkalampag ay ang judiciary. Kasi nga, if you recall, di ba, pinuspone yung decision ng Sandigan Bayan sa Napoles and Enrile case pending dapat ho no isang araw po sila nagdedesisyonan. Ano sinabi ng Sandigan Bayan? Kailangan daw nila ng reflection. Di ba? Doon sa, yun na sinabi doon sa kanina, di ba? Oo, reflection muna. Nang alin? Oo, hindi ko alam, baka kulang pa yung haba ng taon sa pag-reflect doon sa mga documents na hawak na nila. Oo. Para hindi maganda rin naman para hindi magkamali sa desisyon. Baka kasi pwedeng halt muna para di sila madamay dun sa galit ng bayan. Opo. Wala lang ho tayo sapat na oras kasi gusto kong balikan itong si Dennis Cunanan nga. Itong curious case ni Dennis Cunanan. Si Dennis Cunanan po, kasama sa halos lahat ng kaso dito po sa PDF scam involving Janet Lim Napoles. Sa pagtatala namin dito, mga 4 na conviction nito pero nasa labas pa rin ngayon at nadami pa nga doon sa Pogo.